ano, ito na, magandang laban ito. Marcos versus Marcos, parang magkalaglaga na ito. Parang may naamoy na ako mga kababayan. May mga baho na mailantad. Dahil nga sa hindi pagkakasundo ngayon ng magkapatid na ito. Itong si Pangulong Marcos Jr. at itong kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Natatawa lang ako mga kababayan dahil hindi na nagkakasundo itong magkapatid na ito. Kasi nga, bakit nasabi ko? Dahil nga sa huli nilang pangangampanya kahapon mga kababayan, dyan sa Maybinyan, Laguna, hindi na pinakilala nitong si Dayon Jr. yung kanyang ate bilang isa sa mga senatorial candidate ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Aba mga kababayan, 11 na lang daw yung kanyang mga kandidato. Nagalit ito mga kababayan. Ano bang dahilan? Bakit magalit itong si Dayon Jr. sa kanyang ate? Isa lang naman mga kababayan, yung ating nakikitang dahilan. Yung pangunguna ni Senadora Amy Marcos sa pag-imbestiga sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At tinatamaan ito si Dayon Jr. mga kababayan. Dahil illegal naman talaga. At wala namang ibang makagawa ng pag-utos sa mga matataas na opisyal ng Philippine National Police sa panguna ng PNP Chief Marvel. At itong si CIDG Chief. Klaruhin natin. Itong si General Torre mga kababayan. Sino ba yung may kapangyarihan na mag-utos, na arestuhin, na abusuhin yung karapatan ni dating Pangulong Duterte? Itong si Dayon Jr. lang naman mga kababayan. Kaya galit itong si Dayon Jr. dahil nga pinangungunahan ngayon ni Senadora Amy Marcos yung pag-iimbestiga. At ang pagkakaalam natin, parang may pangalawa pang investigasyon. Dahil nga inamin na ng CIDG itong si General Torre, itong si DOJ Secretary Boyeng Remulla. Ipaalala ko lang sa inyo ulit, hindi ito fake news. May anak yan na naaresto noon dahil sa kasong droga, pero pinawalang sala agad mga kababayan. Yun ang balik tayo sa pangampanya ni Dayon Jr. sa Maybinyan, Laguna. Hindi na nga pinakilala yung kanyang kapatid. Baka sabihin yung fake news yan ha. Ito mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Hinaharap po namin at ipapakilala po namin sa inyo. Ipakilala na po ninyo dahil mga sikat po ito. Mga sikat daw. Alam niyo po, mabuti naman po at kayo'y nakarating dito sa ating rally upang makita po ninyo ang mga kandidato po ng alyansa para sa Senado. Marami pong nagtatanong, bakit po ang tawag sa grupo namin ay alyansa? Bakit nga? Madali lang naman po paliwanag dyan. Ano yun? Alam nyo po, kung maalala ninyo ang mga iba't ibang kampanya, makita po ninyo, mga kandidato pare-pareho po ang suot, pare-parehong kulay. Kaya kayo hakot kasi yan Kung titignan ninyo, iba-iba po ang kulay. Bakit po? Dahil lahat po ay nanggaling sa iba't ibang partido. Ngunit nag-alyansa po kami. Nag-alyansa po kami upang maipagsanib puwersa natin lahat ng pinakamagagaling sa lahat ng iba't ibang partido na sila may magsanib puwersa para tumulong po sa taong bayan, para po tumakbo sa Senado na mailuklok sila sa matataas na posisyon ng Senado ng Pilipinas dahil po nais po nilang tumulong. Makita naman na po ninyo, narinig po ninyo ang kanilang mga karanasan. Narinig naman po ninyo ang kanilang nagawa na. At narinig din po ninyo ang kanilang mga binabalak at pinapangarap para sa ating bansa. Tingala, parang may naririnig akong kakaiba nun yung kanilang pinapangarap para sa ating bansa. Tama ba yung pagkakarinig ko? Mansa mga kababayan, di ulitin natin para talagang para talagang natin kung talagang baka nagkakamali lang ako. Ito. Ulitin na. Masalati lang. Sa Senado na mailuklok sila sa matataas na posisyon ng Senado ng Pilipinas dahil po nais po nilang tumulong. Tumulong? Nakita naman na po ninyo, narinig po ninyo ang kanilang mga karanasan.
narinig naman po ninyo ang kanilang nagawa na. Oh. At narinig din po ninyo ang kanilang mga binabalak at pinapangarap para sa ating bansa. Oh, klarong-klaro mga kababayan. Dalawang beses na natin ibalik. Pinapangarap para sa ating bansa. Mr. President, pakiayos naman, no? Pag yung pagsalita mo. Isa kang pangulo. Di na balik kami magkakamali. Kasi mga ordinaryong tao lang kami. Ikaw kasi, napapanood ka na paparinggan ka o nakikinig sa'yo halos yung buong mundo. Tapos kung magsalita ka, ganyan ka magsalita. Huwag naman magpalata masyado, Mr. President. Pinapangarap para sa ating bansa. Pagtatawanan tayo niyan ng mga ibang leader ng ibang bansa. Napakababa na nga ng tingin sa atin ng mga dayuhan, mga kababayan. Dahil nga sa ginawa nitong ating Pangulo sa pagsuko ng ating soberenya. Yung pagsuko, yung pagtraidor nila kay dating Pangulong Duterte, isinuko sa ibang mga lahi, mga kababayan. Kaya nga nagalit ito yung ugat, no? Nang galit nito nga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ate dahil nga nag-imbestiga ngayon itong si Senadora Amy Marcos. Dapat napatunayan mo, Senadora Amy Marcos, na karapat-dapat yan, no, na naming pagkatiwalaan. Ibunyag mo na lahat yung inyong nalalaman tungkol sa iyong kapatid. At ito, mga kababayan, pagpatuloy natin ito, nakakahiya naman itong ating Pangulo. Bakit ganito siya magsalita? Ang daming... Iwan ko. Kaya na yung bahalang humusga. Ang ating mga kandidato. Oh. Kaya kung titignan po ninyo sila, ay na isa-isa, ikinatisin po natin isa-isa, bawat masasabi naman po natin, may pagmamalaki natin bawat isa sa kanila. Oh, bakit? Nagsamang-hama ngayon natin, lahat itong pinakamagagaling, pinakamahusay, pinakamatalino, pinakamasipag na mga kandidato para sa Senado. At palagay ko naman, kahit sino po natatapat po sa grupong ito ay magdadalawang isip dahil napakabigat po na makaharap itong grupong ito. Sabihin mo, napakabigat na mga kaso kinaharap noon. Ay marami po na akong pinagdaanan na kampanya, ngunit ngayon po ay pampakiramdam ko ay napakapalad ko po na bilang isang Pangulo ay meron akong magiging kasama na mga magigiting na senador. Nakilala ninyo, nakilala ko na magdadala ng kabutihan sa ating bansa. Alam niyo po, sila po ay lahat po ay sila tawag ko yung kumbaga ay hasang-hasana. Sanay po sila sa trabaho ng pang-servisyo publiko. Hasang-hasana daw. Hasang-hasana, sanay na sa trabaho, pero ang tagal niya mga kababayan, bigkas. Parang inaabot pa ng ilang minuto. Ito, mga kababayan, yung pagpakilala niya sa mga kandidato nitong si Pangulong Bongbong Jr., mga kababayan. Paulit-ulit lang naman yan. Kung baga sa sira yung plaka, kaya bumabalik talaga sa mga sa tugtog na yan. Idiretso na natin. Dahil dito sa mga na ito, hindi talaga pinakilala. Ang pinakilala nito, itong kanyang mga kandidato, pero wala na talaga si Senadora Amy Marcos. Diretso tayo sa dulo para mas mabilis tayo. Dito tayo banda, teka lang. Dito tayo banda. Dito na tayo banda. Mga mayor ng malalaking lungsod. Si Camille Villar, wala po rito. Wala. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Kaya nakakalat po ang representation dito. Si Camille Villar, mga kababayan, isa yan sa mga nabanggit ni Mike Abbey na parang nagpahayag talaga ng suporta kay dating Pangulong Duterte dahil nga sa illegal na pag-aresto ng administrasyong itong administrasyon nga ni Jr. Sino ba naman yung talagang may kapangyarihan na utusan ng ganun? Itong ating mga kapulisan, wala namang iba. Itong si Pangulong Marcos Jr. lang naman, mga kababayan. Kaya siguro masama yung loob, hindi na nagpapakita, hindi na sumama sa pangampanya na yan. Tingnan natin sa mga sunod na araw kung makasama pa ba itong si Camille Villar. Pero itong si Senadora Amy Marcos, wala na talaga, mga kababayan. Talagang nilaglag na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na, ipapatuloy natin ito. Para ng ating mga senador.
Kaya po, napakasimple lang po ang inyong iisipin para sa darating na halalan. Halalaran. Malinaw naman ang hangarin, ang direksyon ng ating alyansa. Ang ating hinahabolang kaunlaran. Ang hinahanap po natin. Malinaw na malinaw. Yung hinahabol ng kanyang alyansa, yung kanilang mga kalaban sa politika. Kailangan mawala para tuloy-tuloy yung kanilang pag-upo. Pagkatapos niya, yung kanyang pinsan, kasi nga gusto nilang tanggalin o alisin sa kanilang paningin itong mga Duterte. Kasi ito lang naman talaga ang mabigat na kalaban nila sa darating na 2028 presidential election, mga kababayan. Yan yung hangarin. Nabubulol. Naano tuloy ako, nahawa tuloy ako ni Marcos. Ni Marcos nito, nabubulol tuloy din ako. Nakakahawa itong ating presidente, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Ang kapayapaan. Kapayapaan. Hindi po ang pag-aaway-away. Diyos ko. Hindi po ang pang-aapi. Ang kailangan po natin na pag-uunlad, hindi po pananakot o paninigaw. At ang kailangan po natin... Ang kapal ng mukha nito. Pasensya na, mga kababayan, pero ang kapal ng mukha nito. Hindi daw pananakot, hindi paninigaw, hindi pang-aapi. Anong ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte? Tanungin mo si IDD chief, itong si Torre, kung anong ginawa niya sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Sinisigawan, mga kababayan, tinatakot. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha mo na magsabi ng ganon. Saan ka ba? Humugot ang kapal ng mukha, Mr. President. Tapos, magagalit naman yung mga kalyado nito. Sabihin na naman, nagpapakala tayo ng fake news. Totoo naman, may patunay naman, may mga video naman. Hindi naman fake news yan, mga kababayan. Ito, patuloy natin to, baka makasuhan tayo. Hindi ay mga solusyon. Hindi po mga maiinit o maanghang na salita na wala namang kinalaman, wala namang kabuluhan sa pagtulong sa serbisyo publiko para sa tao. Patuloy natin. Walang kabuluhan, walang kinalaman sa pagtulong sa mga tao, serbisyo publiko. Anong kinalaman? Noong pagpa-aresto ninyo kay dating Pangulong Duterte na illegal sa ekonomiya ng ating bansa. Naaresto na ngayon, bumaba ba? Bumababa ba? Ulitin natin, ayusin natin kasi nabulol na naman tayo. Nahawa tayo kay The Junior. Bumaba ba yung presyo ng kilo ng bigas? Naging 20 na ba? Nagkaroon ba tayo ng mas maraming trabaho? Oportunidad na magkatrabaho? Yung mga Pilipino? Nawala ba kaagad yung droga na mas lalong dumami ngayon sa ating bansa? Walang kinalaman yan sa ating ekonomiya. Yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero pinipilit ninyo, Mr. President. Di ba? Saan ba kayo humugot ng humugot ng kapal na mukha? Ito, pagpatuloy natin. Talagang halata naman itong mga mga kandidato ng alyansa, kasama po natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kapakanan? Ipapaglaban natin ang ating soberanyo. Yan na. Ipaglaban natin ang ating soberanya. Kailangan nating hindi na tayo maglilitis dito sa ating bansa. Kailangan sa ICC na lahat ng mga nagkakasala ay ipapadala natin sa ICC. Huwag mo kaming lukuhin, Mr. President. Mahiya ka naman sa pinagsasabi mo. Ipaglaban natin ang ating soberanya. Paano mo pinaglaban ngayon? Sige nga, ipaliwanag mo sa amin. Saan mo bang? Paano mo pinaglaban? Mismo nga dating Pangulo natin, pinagkanulo mo. Ay, Diyos ko, Panginoon, ano bang nangyari sa ating bansa? Bakit ba nabudol tayo talaga noong nakarang eleksyon? Talagang, hindi na nga marunong bumigkas, sinungaling pa. Ito, pagpatuloy natin. Ang ating mga karapatan sa pamamagitan po ng diplomasya at ng dignidad ng Pilipino. Uy, asan yung dignidad? Hindi natin isusuko kahit 1 pulgada ng ating teritoryo
na hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino pang dayuhan. Kahit pa sila ay makapangyarihan at nananakot sa atin. Hindi tayo susunod kahit sinong dayuhan. Grabe naman tong presidente na ito. Sumunod nga kayo. Sinabi nga ninyo, kayo nga mismong umamin. Kaya pinaaresto niyo si dating Pangulong Duterte dahil sumunod kayo sa utos ng ICC na pinadaan sa Interpol. Oh, Diyos ko. Kailan pa kayo matapos itong ganitong klaseng pamumuno? Oy, sa mga kababayan natin ulitin lang natin. Wag talaga tayong bumoto kahit isang kandidato ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Hanggang dito sa pinakababa, yung mga nagpahayag ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung namin dito, gobernador sa amin. Siyempre, iki sa amin yan. Yung congresswoman ng 2nd District sa amin. Iki sa amin yan, siyempre. Alam nga naman, ibuboto mo yung mga yan. Dito tayo sa mga taong totoo. Yung walang mga, hindi mga urukan. Yung mga urukan, mga kababayan, sabihin, yung mga makakapal na plastic, makakapal yung mukha, mga plastic, mga kababayan. Ito, magpatuloy natin. Ayun po yung mga Pilipino at may panindigan at paninindigan po natin na tayo ay may karapatan na ipagtanggol ang ating minamahal na Pilipinas na dapat ang makagamit ng kayamanan ng ating bansa ay ang Pilipino rin. Sa ating mga local government leaders para maitigil lahat ng mga nangyayaring krimen, para maitigil lahat po ng mga nangyayaring para pagkalat ng droga, para sirain ang buhay ng ating mga kabataan. At pagdating na natin gawin ay lansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Ay hinaharap po natin. Ayan na. Laro-laro mga kababayan. 10. Tapos nagbago yung isip niya. Wala pala si Camille Villar dito. Baka sa sunod sasama ito. O, gawin natin 11. 11 mga kababayan. Sa mga talumpati na yan, kung gusto nyo mapanood yan, ang kabuuan, puntahan nyo yung RTVM para makita nyo talaga na hindi fake news yan. Na hindi talaga pinakilala ng nakakabatang Marcos mga kababayan yung kanyang ate. Hindi pinakilala ni Dayonior yung kanyang ate. Talaga magkalaglagan ito. May mga baho talagang lalabas nito. Ito lang yung masasabi ko. Siguro maniniwala ako kay Senadora Amy Marcos. Kung si Senadora Amy Marcos mismo ang magsabi kung pumilit na magpa-drug test itong kanyang kapatid. Sana ganun ang sabihin ni Senadora Amy Marcos. Siguro, baka sakali. Kasi alam naman natin na pamumulitika itong mga nangyayaring na ito. Baka sakali mga kababayan na magbago yung isip natin. Ipakita, patunayan ni Senadora Amy Marcos. Kung dinahin niya itong kanyang kapatid. At yung may mga nalalaman man tungkol sa paggamit o pagsinghot ng utot ng demonyo, sabihin na, ilantad na, ibulgar na ni Senadora Amy Marcos mga kababayan. Hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa ating mga kababayan dyan. Sa mga nagko-komento pala, maraming salamat sa inyong mga komento. Binabasa ko yung inyong mga komento kahit hindi ako nakapag-reply. Binabasa ko yan. Isa-isa mga kababayan. Shoutout tayo kay Danilo Manansala. Shoutout Danilo Manansala. Shoutout na rin malamang malaki na ibigay dyan dati. Pinapanood ko yan. Ito yung tungkol kay Mike Abi. Isa pa itong akala mo'y matalino. Nagkukunwaring matalino. Pero kayo na mag-isip mga kababayan kung anong mayroong utak itong si Mike Abi. Shoutout na rin kay Maricel Diokino. Diokino, both Duterte
lang tayo. Yan, mga kababayan, talagang totoo yan. Shout out na rin kay Juanita Montaliana. Naka-heart siya. Maraming salamat sa iyo, Juanita. Shout out na rin kay, mayroong Juanita, mayroong ning Juanito de los Santos, no? Hindi bumaliktad, DDS talaga sila from the start. Kunwari, ano sabi niya? Kunwari kakampi. Kunwari kakampi daw. Shout out na rin kay Puset. Hindi na ako magbasa, no? Medyo mahaba na itong ating video. Shout out kay Mels Brunjal. Shout out kay Alberto de la Rosa. Kano-ano kayo ito ni Bato de la Rosa. Hindi nga dapat pakinggan ang Interpol. Totoo yan, totoo yan. Shout out na rin kay Ismi Cecilio, kay Edwin de los Santos, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Verhelgius ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Idisa Borbe, kay Tumi Tindoy, kay Pilisa Ramirez, kay Sami Trabajada Cooper ng Boracay, kay Sushi Bonifacio, at kay Ilsa Sator. Yun ang medyo mahaba na yung ating video. At hanggang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. God save the Philippines.